mahal. Nakakagulat. Medyo hindi sapat sa budget namin. Kaya Hindi mapigilang mapangiwi at mapailing ng ilang mga mamimili ngayon sa itinaas na presyo ng ilang gulay sa pamilihan. Ilan sa mga gulay na nagtaas ngayon ay ang kamatis, kalamansi at ilang mga gulay bagyo. Ayon sa mga retailer, dala na rin ng malamig na panahon at kakulangan ng supply. Kaya naman hindi rin nila maibaba ang presyo dahil sila rin naman ang malulugi. Sa kasalukuyan, ang presyo ngayon ng kamatis ay naglalaro sa 180 hanggang 200 pesos per kilo na dati nabibili lamang sa 60 hanggang 70 pesos kada kilo. Habang sa kalamansi naman, dati rin nasa 60 to 70 pesos per kilo. Ngayon ay nasa 150 pesos na ang kada kilo. Tumaas din sa 200 pesos ang kilo ng ampalaya, habang sa pechay at repolyo naman, 100 pesos na ang per kilo mula sa dating 60 hanggang 80 pesos lang mabibili. 40 pesos naman ang itinaas sa talong mula sa dati nitong presyo na 120 pesos kada kilo. Sa sibuyas, marami pa rin ang hindi nakakasunod sa itinakdang maximum suggested retail price. Ang imported na pulang sibuyas ay mabibili pa rin sa 180 hanggang 200 pesos per kilo na dapat ay nasa 150 pesos per kilo lamang. Kaya naman ang mamimili na si Mang Rizaldi at Aling Asuncion walang magawa kundi pagkasyahin na lamang ang budget sa kung ano ang aabutin, lalo pa ang mga nagmahalay mga pangunahing sangkap na iniimbak sa bahay. kamatis po, mahal ang kamatis. 200 ang kilo ng kamatis ngayon. Wala, patingi-tingi lang. Hindi tulad dati na nakukuha mo lahat. Expect na wala ka naman magagawa eh. Dapat ngayon mura na mabili ngayon dahil December na, anihan na eh. Pero lalo pang tumaas, lalo ang kamatis. Samantala, noong kasagsagan ng holiday season, pumalo naman sa 1,000 hanggang 1,200 ang kilo ng siling labuyo. Bagamat may mga ganito pa rin ang presyo sa ilang pamilihan, may mga nagbaba na sa kalahati ng presyo nito sa ilang stall sa Marikina at Kamuning Public Market. Sa kasalukuyan, may mga stall na lang na nagbebenta ng naturang variety ng sili sa halagang 400 hanggang 700 pesos ang kada kilo. Gayunman, bagamat bumaba, mataas pa rin ito ayon sa mga retailer kung talagang ikukumpara sa regular na presyo noon na nasa 100 to 200 pesos lang ang kada kilo. Yung supply kulang, nasisira dahil sobrang lamig, nasisira yung gulay. Hindi sila pwede ng sobrang lamig, sobrang init. Kailangan balance lang. Pero bumaba naman siya, hindi kagaya nung Pasko talaga na medyo mataas. Medyo mataas pa siya sa regular price pero pababa na rin. Samantala, aminado naman ang Department of Agriculture na may pagtaas talaga ngayon sa presyo ng ilang gulay sa palengke. We can say na meron talaga ngayon sa gulay kasi historically speaking naman po, pagdating talaga dito sa mga panahon na to, after Christmas, Pasko, tapos malamig ngayong first quarter, meron po talaga tayong sa supply side, kakulangan, lalo na po for the lowland. Pero pagdating naman na po ng, magsa-summer na po, bababaan na rin ang presyo dahil nga po yung supply is parating. Kasi sabi nga nila, hindi ganun kadami ang supply ng kamatis, so yan naman po bumaba na daw po yan eh. Kasi last week daw po nasa 300, umabot po ng 300. So ngayon nasa 200 na po yung parang prevailing niya. So bumaba na. So we're expecting na bababa na po yan dahil may nakikita naman po tayo na mag-aanihan now this coming weeks. Dagdag pa nito, bagamat may pagtaas sa presyo, mayroon pa ring stall sa mga pamilihan na nagbebenta ng mas mababang presyo. Pinapayuhan ng mga mamimili na maghambing at maghanap ng presyong pasok sa kanilang budget. Tiniyak din ng ahensya na patuloy ang kanilang inspeksyon at monitoring upang masiguro na nasa tamang presyo ang mga bilihin. Sa ngayon, inaasahang panandalian lamang ang pagpalo ng presyo at babalik sa dating antas ito pagdating ng karagdagang supply mula sa mga ani sa mga susunod na linggo.